Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano ba tayo lalapit sa Diyos? Patuloy na ang Diyos na nananawagan. Natauhan ang mga isalita sa kanyang panawagan. Ang ganda ng kanilang mga salita. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang Diyos na nanakit ay siya ring magpapagaling. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Magaganda ang kanilang mga salita, pero ang Diyos ay hindi nadadala ng mabubulaklak na mga salita lamang. Ang akusasyon ng Diyos sa kanila ay ang pagsisisi nila ay mababaw lang. Ang kanilang mabubuting balak ay tulad lang ng hamog sa umaga. Basang-basa ng mga hamog ang damo sa umaga, pero pagdating ng araw, madaling matuyo ang mga hamog na ito. Hindi ba iyan din ang sinabi ni Jesus? Hindi lang na tumatawag ang Panginoon, hindi ang tumatawag ng Panginoon, Panginoon ang makakapasok sa langit. Ano bang hinahanap ng Diyos sa atin? Naghahanap siya ng katapatan. Hindi lang ng mga bugso ng damdamin o pagpatak ng luha. Ni hindi nga hain ang kanyang kailangan, kundi isang pusong tapat. Ang tapat na tao ang may tiyaga. Ang hinahanap niya ay tunay na pakikiisa, na pagkilala sa kanya, at hindi mga ritual na gawain tulad ng paghahain ng mga handog na susunugin. Naghahanap nga ang Diyos ng katapatan at wastong pagkilala sa Kanya. Marami po ay mayroon lamang shallow religiosity and minimalistic ethics. Basta lang gumagawa ng mga religious practices tulad ng pagnonobena o pagdalaw sa mga santo o mabilisang pagbabasa ng Bible. Akala natin ay okay na yan sa Diyos. Ni hindi nga natin siya kilala.
Hindi talaga tayo nagbibigay ng panahon para magdasal. Nagmamadali pa tayo sa ating dasal. Sa ating dasal, talaga bang kinakausap natin siya puso sa puso? O baka bibig lang natin ang gumagalaw at hindi ang ating puso? Kapag tayo tumutulong sa kapwa, yan ba'y talaga nabukal sa puso natin at bunga ng habag o napipilitan lang o napapahiya lang? Ang mga ginagawa ba natin na taimtim na panalangin at bukal na pagtulong o palagian o paminsan-minsan lang? Tandaan natin, naghahanap ang Diyos ng katapatan at tunay na pagkilala sa Kanya. Hindi mo nais, O Diyos, ang mga handog. Sa haing sinusunog, di ka nadulugod. Ang handog ko, O Diyos, ay karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong papagtapat. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.